Good morning mga kamami. Good morning. Welcome back ulit sa aking channel. Ayan. Habang tayo ay may daily gawain sa ating pamamahay, magbablog muna tayo. Ibablog ko yung pa-welcome sa amin ng 2024. O, diba? Mga kamami. By the way, hindi nyo maitatanong, last week, first week ng January, ay yung aking anak ay nakagat ng aso. Habang ako ay maglalaba, ikikwento ko yung mga pangyayari sa buhay namin. O, diba mga kamami? Nung January 8, nihintay ko pa kasi yung mga sampayin ko. Kaya ikikwento ko sa ang mga nangyayari. January 8 ay nakagat ng aso yung aking panganay. Ito siya, guys. Nakagat siya ng aso. Tapos, nakatatlong session na pala, mga kamami. Nandito ako sa aming house. O, ito yung kanya. Hindi naman siya sadyang kagatin. Naghaharutan yung dalawa kong aso habang magpapakain siya ng pakakainin niya yung mga alaga naming aso. Ang nangyari, habang naghaharutan siya, yung dalawang aso ko, kinuha niya yung kainan ng aso. Pagbaba nung bunganga ng isang aso ko, pagbaba ng ulo niya, aksidente naman tumama dun sa yung ng paa. Dun sa may gilid, dito sa dulo ng paa natin, doon tumama yung ngipin. Hindi naman siya kalakihan, maliit lang, pero dumugo. Syempre, para naman medyo kampante tayo. Kasi sa ngayon kasi, madami nang namamatay sa rabies, diba? Mga kamami, na alam nyo naman yun. At saka nung kasi, yung kapitbahay namin, last November, alam namin rabies, o namatay siya sa rabies kasi ang sabi lang naman, takot sa tubig, takot sa hangin, tsaka nagwala daw. Yun yung mga ng pag may rabies ka. Yun daw yung mga niya, sign na nagkakaroon ka ng rabies. Ito siya, guys. Yun sa aking anak. Yun. Diba? Ito. At na lang, dalawa na lang yung kulang niya. Kasi dapat, kailangan talagang hanggang 21 days o 1, 2, 3, 4, 5 session. Kailangan matatapos mo yung 5 session. Kasi ang aso po sa iba kasi yun, yung ibang ibang category. Category 3 daw yun. Ang sabi nung taga-clinic. At kailangang masaksakan. Yung matatapos yun. Medyo pricey. Kaya lang wala tayong magagawa. Dahil nga kaligtasan ng ating iniisip. Talagang ganyan. At saka naniniwala naman ako talaga na kasama yun kapag nag-aalaga ka ng hayop, nag-aalaga ka ng aso, pusa, kasama sa magiging mo yun na talagang hindi sadya na makagat ka o matamaan ka doon, makalmot ka ba, kailangan talagang magpasaksak. At saka ito na naman yung sa akin, last Monday lang, diba, naman yung hindi ko naman, siguro na yun, yung binigay sa amin ni Lord yun. Alam namin malalampasan yun, diba? Kasi maniwala naman ako na may mga bagay na nilalaan kanya-kanya para sa atin. Tsaka ito,
nakalmot ako guys. Hindi siya kalmot, ngipin talaga. Nung ano, January 15 ng Lunes. Lunes ng morning. Kasi bumili ako ng ulam at yung ano niya, yung isda, yung hasang ng isda, dalawa kasi pusa ko. Hinati ko yun, yung kalahati, inilagay ko sa may isang plastic. At saka yung kalahati, hinati ko siya. Hinawakan ko kasi habang nandoon yung pusa, yung isa, hindi ko naman ini-expect tatalunin yung kamay ko. Kaganon ako. Habang binaba ko yung ano, isa, tinalon yung kamay ko. At ito talaga, dito siya tumama. Maliit lang siya. Ito oh, may konti pang ano. Yan. Ito lang. Oh, maliit lang. Sobrang liit. Kaya lang nga dumugo. Tumama talaga yung ngipin dito ng pusa. Kaya ngayon, sa ilis ko ng pusa, hindi ko talaga maano. Ayoko yung lumapit sa akin yung pusa. Dahil masasaktan siya sa akin. Diba? Pero which is mali. Kaya lang, talagang gusto ko na nga ngayon ng mag-alaga eh. Kasi nga, diba, sa nangyayari, eh, okay lang kung ano, eh, wala na kasing ano ngayon guys. Wala nang libre. Kailangan mo ano. Eh, bawat isang ano nito, bawat isang saksak, unang saksak namin ay 3,000. Tapos yung apat na balik mo, 500. 500 sa apat na balik. May apat ka na balik na every ano. May naka-schedule naman kasi rito. Nilagyan nila ng schedule. Bawat balik mo, ano siya, 500. Sana, ano no, sana may mga libreng anti-rabies ng tao. Sana naman, o shout out sa mga namamalakad o sa mga ating kinauukulan na sana bibigyan nila ng pansin yung mga anti-rabies na hindi na tayo, alam ko naman po pwede natin ilapit to sa ano, sa munisipyo. Kaya lang ang mangyayari kapag hindi ka malakas, wala ding mangyayari. Kaya dapat sana yung wala ng palakasan, napupunta ka sa isang clinic, kapag nakagat ka, na libre na yung saksak, hindi na yung andami-dami pang ano, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan, para lang malibre ka. Yung bang para kang nagmamakaawa, pupunta ka ng barangay para lang mabigyan ka ng pang ano, anti-rabies. Sana hindi ganun. Sana yung ano, yung pupunta ka sa isang center na kung alam nilang nakagat ka, merong ano, pupunta ka na lang na walang madaming hinahanap sa'yo. Sana yun man lang sana ang magagawa sa ating mga nanunungkulan, diba, mga kamami. Kasi sa totoo lang, medyo pricey kapag ikay nakagat. Mahal talaga. Eh, paano naman yung mga tao na hindi naman nila kayang magpasaksak? O kaya, kung meron man, sana, hindi naman sana yun para laan para doon. Walang choice. O kaya, uutang na lang. Sana kung may mauutangan, okay. Eh, paano kung yung mga walang magpapautang, diba? Tapos nakagat ka, ang tendency nun, di na magpasaksak kasi mahal. Ayun, kaya yung, ano, wala na. Kung ma-rabies ka, wala na. Dead talaga. Diba? Mga kamami. Sa ating mga tahanan o kung sino man lang yung mga nag-aalaga ng aso pusa, magiging aware na lang sa lahat ng bagay, hindi yung alam natin, yung mga alaga ko talaga, yung aking aso, yung aking pusa, ay mga mababait naman yun. Yung aso ko, hindi nga yun nangangagat eh. At yung isa ko lang talaga tumatahol. Pero hindi yun nangangagat. Kaya lang talagang aksidente na tumama. Hindi mo talaga maiiwasan pala kapag kayong aksidente na yung lalapit sa'yo, diba? O, hindi mo yun maiiwasan, kaya tayo ay mag-iingat na lang talaga. Aksidente talaga, hindi mo maiiwasan. Kaya sana, tayong mga may alaga dyan, iingatan na natin, hindi na tayo yung kampante na magiging ganun nangyayari. Yung ilalagay mo yung ano na hindi mo naman talaga, hindi ko naman akalain na tatalunin yung kamay ko.
Diba, kagaya ng pusa ko, yun, mabait din yun. Hindi, kahit maapakan mo yun, hindi yun nangangagat. Kaya lang talaga, nung time na yun, tinalon niya yung hasang sa kamay ko at yung hasang na dito tumama, yung dumiretso yung bungangan niya dito. Ang taas nga ng talon kasi malayo talaga yung kamay ko sa lupa. Kasi nilayo ko nga dahil nga natakot ako baka biglang dakmalin yung kamay ko. Siguro dahil sa gutom na. Yun, yun naman talaga umagat. Yung napapakain ko naman yung aking mga alaga ang tataba ngayon. Kaya lang talagang aksidente, hindi mo maasahan. Imagine mo, isang linggo lang yung pagitan namin ng anak ko. Yung isa kong bunso naman niya, nasaksakan na din niya ng anti-rabies. Baliit pa yan, ang mga, sabi niya, 4 years old. Yun naman talaga, kinagat ng aso yun ng kapitbahay namin. At yung kapitbahay kong, lagi niyan sinasabi, wala daw problema dahil nga, ay may saksak naman yung aso niya na, paano, di ba? Alam mo ginawa namin, hindi na namin siya nasa kanya na kung magbigay nung time na yun. Tinakbo na namin, pinasaksakan din namin dito sa clinic na to. Diyan lang kasi malapit lang kami dito. Kay Kuyugan Diagnostic Center. Nandito lang, madami kasi dito yan guys. Medyo, hindi kasi, madami na ako natanungan ng mga anti-rabies. Medyo mura-mura lang sa kanya. Kaysa yung iba medyo mahal. Yung isang saksak nasa 4K, 4 to 5K. Unang saksak. Sa kanya 3K lang. Kaya, ang dami na niyang clinic. Dito sa amin ang dami na niyang mga diagnostic. Parang bawat barangay meron. O, diba? Ganyan talaga kapag kayong hindi naman ganun ka-pricey. Dadami at dadami yung clinic mo. Dapat naman wag talagang mahal para naman afford ng mga tao dahil ang mga tao naman hindi naman yung rabies naman hindi naman pinipili yan sa mayaman at mahirap pag ikay kinagat. O diba mga kamami, tama ako. Hanggang sa muli kong vlog. Di ko alam kung ano ang aking gagawin next vlog. Piniplex ko lang yung mga awareness ng ating alaga na kapag nakagat ka ng aso o pusa, kahit alaga mo man yun, dapat talaga magpasaksak na agad. Wala nang pagtumpik-tumpik pa. Diretso na kayo sa clinic. Pasaksak talaga kasi ang nasa huli na ang pagsisisi. Diba? Gusto mo magsisi, huli na. Kaya dapat, bago pa lang, agapan na natin. Hanggang sa muli kong vlog. Bye-bye!